Start ka kasi. Rolling. Yun, Ahon 16 years na ng liga. Yun, kakagaling lang natin mula sa Flip Top Live in Manila. Siyempre, nabalitaan nyo naman yung mga problema natin, lalo sa sa Cebu at sa pinagdaanan ng mga kapatid natin sa Cebu. Hassle talaga, lalo para sa kanila. Siyempre, yung epekto rin nun sa sinusubukan natin gawin para sa Flip Top Live. Pero panalo pa rin para sa akin. Siyempre, grabe yung event na yun. Sana mas marami pang nakahanap ng ng pagkakataon na samahan kami noon. Siyempre, hindi rin maganda yung panahon rin doon. May onting takot rin pa na baka biglang bagyuin. So naiintindihan naman natin, pero siyempre habol natin doon yung overall hip-hop enjoyment, hip-hop appreciation para sa ganong klaseng lineup. Sana makabawi pa tayo sa Cebu at sa mga future plans pa kung susubukan pa nating palakihin pa yun. Flip Top Live. Bago nun, syempre, zoning 2021. Panalo din yun. Yun yung mga susunod na uploads na parating. Bago naman nun, yun nga, galing pa akong Frankfurt. Bago nun, Vuelta Balentong. Na yung Vuelta Balentong, katatapos lang ng uploads niya. Gusto nga kayong kamustahin kung ano yung para sa lahat ng supportan tunay online, kung ano yung pakiramdam nyo dun sa ganong klaseng event. Gusto kong isipin na isa yun sa best lineups ever. Baka best lineups sa buong mundo. Tapos syempre, ang bilis ng panahon, bilis ng mga pangyayari. Dire-diretso lang tayo. Kahit ano mang mangyari. Tapos, ayun, biglang dito na tayo sa Ahon 16. Sigurado ako, syempre, yun nga, parang may mga expectations sa lahat mga tao. Inunahan ko lang nung onte na binansagan ko nga siyang unexpected, expected. Tingin ko, angkop naman yung ganung paliwanag sa kinalabasan ng poster. Bago lumabas yung poster, yun, syempre, parang may onting kaba na baka kung ano naman irereklamo ng mga unggoy sa kabila ng lahat ng pinaghirapan para sa event na yun, para sa lineup na yun mismo. At syempre, dagdag na rin doon yung pressure na lagi ko na lang din sinasabi. So, bigger, better. Tapos kung ano man yung ganda ng ang ganda ng Vuelta Balentong. At syempre, yung ganda rin ng zoning 20 at 21 na tingin ko na serve niya yung purpose niya. Definitely andun yung pressure para paano daigin, paano tapatan yung nagiging legend ng nung Ahon events, At gusto kong isipin ay na abot naman natin, baka nalagbasan pa nga. Ayun, Ahon 16. Best battle rap event ulit sa history ng mundo. Yun nga, Ahon 16, 2-day event, year-ender event natin, culminating event natin. Siyempre, dun din featured yung Isabuhay Tournament Finals ng taon. Babalik tayo ulit sa The Tent, Las Piñas. Para sa mga nakasama natin yung sa Ahon 15 last year, familiar na kayo dun. Sa lahat ng iba, Google Maps yun naman, alam ko may stasyon ng tren na malapit na rin dun. At bukod doon, parang medyo madali naman din mapuntahan. At yun, syempre dahil nakikita nyo naman na lagi nga tayo nag-event sa Metro Tent. Ngayon naman, balik tayo sa The Tent dahil nga hinabol nga natin yung quality ng lineup na, yung klaseng lineup na mapupuno yung The Tent talaga at yung tipong hindi kakasya sa Metro Tent, Kaya, ayun, kita-kits ulit tayo doon. Subukan rin natin ulit na lahat ng kulang last year, subukan natin pagandahin pa at tingnan natin kung anong mangyayari. Preparation, logistics, ganun pa rin. Same naman din, same as last year, same as mga nakaraang events. Pinagkaiba naman talaga yung scale. Siyempre, yun, mas malaki yung venue natin. May ginawa naman kami last year para sa mga napakalayo na sa stage. Tingin ko umubra naman.
Kita ba yun sa video? Parang hindi siya kita, no? Yung mga LED dati. Yung second set of LEDs. Oo, so hindi nyo kita siguro sa video. Kung tusin, halos hindi nyo na nga makita yung dulo ng nung venue sa video talaga eh. Pero ayun, yun nga, meron namang may provision naman doon para sa mga nag-aakala nga baka masyado na silang malayo sa venue. Tingin naman namin naging napaka-enjoyable pa rin naman para sa lahat ng taong nandun last year. Yun, lahat talaga ng kumbaga lahat ng pagkukulang nung nakaraang taon, kung meron man, subukan nating higitan. At kahit yung expectations nyo, subukan rin natin higitan. At palaging hindi biro na magpalipad ng ganung karaming MCs o magpabiyahe ng ganung karaming MCs papunta sa isang location para sa 2 araw ng bakbakan, ganung klaseng bakbakan. Kaya expectation sa event ay maging best battle event sa kasaysayan ng liga, ng mundo. Yun nga, paulit-ulit na lang din na sabi. Pero ang isang adjustment tulad niyan, kuyari last year, syempre napakaraming deserving na MCs, maraming deserving na hindi pa rin nakaabot dito, maraming deserving na hindi rin talaga available. Pero at the same time, kailangan natin i-preserve yung quality ng event at hindi naman magugustuhan ng karamihan ng tao na habang tumatagal, pahaba ng pahaba yung lineup, no? Kaya kung pansinin nyo, this year bawas siya ng tig-isang laban kada araw at syempre yun nga yung habol natin doon, yung hindi ma-over fatigue yung mga tenga, yung mga attention span, yung kakatayo, yung hindi magkaroon ng kahit anong oras na may laylay yung event, no? Ang habol talaga natin yan. Parang lang din yan, walang pinagkaiba yan sa magandang round, magandang 3 rounds, parang kailangan para sa amin sa organizing group. Syempre, habol natin yung parang maganda yung setup, maganda yung punchline para sa buong takbo ng programa natin. Kaya balik tayo sa magic number 8 at sana lahat yun ay maging karapat-dapat ng atensyon, ng suporta at appreciation ninyo. Kaya Ahon 16 day 1, kunin natin mula sa baba ng poster. Kita nyo naman yung baba ng poster, Royal Rumble agad. Andyan si Employee of the Year, GL, Kilan, 30, Bagsik at Atoms. Ano pa bang masasabi ko tungkol kay GL? Si Raulo yan. Siya humihingi niyan. Kung hindi man Royal Rumble, humihingi ng 2 laban ulit yan. Pero eto nga, 2 laban. Ngayon nga lang, nadagdagan pa siya ng kalaban, di ba? Imbis na 2 lang yung kalaban niya, ngayon 5 yung kakalabanin niya. Expect the unexpected dahil napakaraming factors eh. Kakaiba yung dynamics, yung mismong order nga lang ng yung pagkasunod-sunod ng mga MCs, kung sinong unang mag-spit, sinong doon pa lang sa totoo walang patas na sistema talaga para gawin yun. Maliban kung ewan ko, may bataya o kaya ipag-Jack and Poy tournament mo silang lahat para sa pagkasunod-sunod. Pero syempre, andyan si Kilan. Sana sa ngayon, naiintindihan nyo na yung mamimiss nyo sana kung tuloy-tuloy nyo lang siya i-hate at hindi nyo abangan o i-appreciate yung kaya niyang gawin sa battle rap. Andyan yung kakaibang comedy niya na gamit yung medyo halong version ng 1-2 punches ng nung mga unang taon ng liga na syempre parang mas moderno na rin yung pagkasiksik nun. Andyan si 30 na kahit kailan tingin ko kayang-kaya niyang tumalo ng kahit sino. At gano'n rin naman sa unang dalawa, di ba? Kahit si Kilan, syempre obviously fan favorite si GL. Pero lahat to may kakayahan mga manggulat. Andyan si Bagsik na pagkalabas ng battle yan nung zoning, yan makikita nyo yung improvement niya pagkatapos ng mahabang pahinga. At kung bakit ko naiisip na karapat-dapat din siya sa ganitong klaseng lineup ng Royal Rumble. At ganoon din para kay Atoms, kapag mapanood nyo na yung laban niya sa zoning, maintindihan nyo kung bakit. At iba, parang dahil nga Royal Rumble, lahat sila may pagkakataon talagang mangsargo,
mambanda o mampektos ng ano ng buong apat o kung sino man. Kaya ang hirap sabihin na siguro mahirap rin i-judge to. Kailangan ko nga i-review ulit kung ano yung ginagawa natin sa mga nakarang Royal Rumble. Syempre, yung judging naman nito, mas mababa naman talaga yung bearing, hindi rin talaga siya included sa ano sa standing. Ganun pa man, habol rin talaga ng mga ganitong klaseng matchup ay yung kumbaga masakop din yung mas maraming MC na para sa akin deserving para sa ahon na hindi makakuha ng ng 1-on-1 or 2-on-2. So kesa sa kuyari sa 5 na to, kesa sa 3 yung tatanggalin ko para sa isang 1-on-1 matchup, edi ganun naman yung rational talaga pagdating sa Royal Rumble. May hinahabol at hinahanap na unpredictability at kakaibang magic talaga sa mga ganitong klaseng At yun, subukan nyo lahat kayong mga sa nanonood nito, subukan nyo bago ng Ahon 16, isipin nyo sa sarili nyo kung sino tingin nyo yung ano yung magiging ranking o resulta na itong Royal Rumble na to. Sino yung tingin yung mananalo, 2, 3, 4, 5, sino pinaka hindi kasing lakas para sa inyo. Tapos balikan natin balikan nyo pagkatapos ng Ahon 16, tingnan natin kung may tatama nyo. At tingin ko, gusto kong isipin ay karamihan sa inyo magkakamali pa rin sa inakala nyong sinong mananalo at sinong pinaka hindi kasing lakas nung 5 o nung 4. Dodong Saipa versus Blizzard, dalawang nakakatakot na itsurang MC. Joke lang. Etong dalawa rin, bagay na bagay talaga kapag paglabas ng zoning battles nila, makikita nyo kung bakit sila deserving. At napakaganda rin ng matchup nila. Si Dodong medyo mas may edad, pero napaka-epektibo pa rin talaga ng niya, yung construction niya. Kumbaga, hindi rin siya tsamba. Maraming dahil siguro sa gawa ng style niya at gawa na rin ng edad at itsura ng edad niya, isipin na lang mga tao parang baka makalumang jokes lang to, or yun nga parang iniisip na ito yung classic flip top style na 1-2 pero lalo sa panahon na yun, hindi basta-basta para maging effective sa ganung klaseng 1-2 setup punchline style. Kaya ayan si Dodong, kahit mukha siyang kriminal o baka kriminal talaga siya, hindi tsamba, hindi siya tsumachamba ng saksak na mga niya, na mga linya niya. At tingin ko makikita niyo yun sa zoning. Ganon din kay Blizzard. Para sa akin standout yung niya, yung comedy, concepts, construction. Medyo standout din yung itsura niya, lalo yung pananamit niya. Matagal na rin pinepetisyon ng iba't ibang MCs, lalo ng mga ibang champion MC na ilipat na tong si Blizzard sa Pucha Division o di kaya gulpin na lang din agad, Kaya tingnan natin, baka ito na rin yung pinaka-perfectong pagkakataon na legal na mananaksak si Dodong Saipa. Pwede niyang saksakin si Blizzard at maraming matutuwa, di ba? Tapos baka maging laughter pa rin. Kaya susunod, Vicente versus Jamie Sykes. Men, tong dalawa, putang ina, bakbakan rin yan. Mga galing sa zoning 20 at 21. Sana lang talaga, di ba, yung tingin ko marami dito mga MCs na ganun yung magiging paliwanag ko na mula sa zoning 20 at 21 parang na lalo nila na ipaglaban yung magiging pwesto nila sana sa Ahon 16. At yun naman din talaga yung naging purpose talaga ng zoning 2021, kung sino pang mga hindi pag-gaano nakakalaban ngayong taon pero deserving bigyan ng chance, at kung sino may standout performance baka makapasok pa sa sa huling mga matchup sa Ahon 16. Vicente, tingin ko matagal yun ang pansin yan, yung pagkabangis niya talaga, overall na bangis na MC. Nandiyan yung rapability, yung aggression. Bihira ko lang to sabihin, pero yung swag talaga nandun para sa bilang agresibong battle MC. At syempre yung sulat, tugmaan, lahat talaga pasok na pasok. At ganoon din kay Jamie Sykes, tingin ko yung mga performance ng tulad ni Jamie Sykes at tulad ng marami sa zoning 20 at 21, marami talaga doon mga moments na ako bilang may best seat in the house o kaya best position in the house, dahil
sobrang lapit ko. Pinapanood ko, tapos parang talagang parang namamanga ako na parang putang ina, ang hirap talunin nito. Putang ina nito, ang galing nito. Kaya yan, Jamie Sykes, remember the name. Syempre, hindi sana para ma-jinx yung performance niya. Pero tingin ko, mula sa lahat ng pinapakita niya, nung 1 minutes at lahat, parang siguradong parang kayang-kaya niya. May mapakita pa siyang next level. Tingin ko dito, next level, parang next generation, rap ability, next evolution rap ability itong matchup na to. Bukod sa napakalupit nilang pareho mag-perform at sumulat, Jamie Sykes may rin yan. Iba yung flavor niya sa delivery, yung mga intonations niya, mga pinipiling intonations at rhyme schemes at yan, kakaiba talaga. Kaya, napakagandang battle para sa Ahon 16, para sa mga manonood ng live na hindi kasing pamilyar sa mga ibang pangalan. Tingin ko ito yung mga klaseng matchup na mind blown kayo, at sana mula dito lalo nyo pa silang tangkiligin, pati na rin yung mga katulad nila na posibleng wala dito sa Ahon 16 lineup mismo. Manda Baliw versus Lock 1, intertribal battle to. Medyo delikado, baka magubusan sila ng lahi. Wag naman sana dito lang. Kaya na-invento yung battle rap rin talaga, 'di ba? Parang alternate form of of competitiveness at competition. Kaya kung may hidwaan yung mga tribo nila, dito makikita natin yung cultural significance ng invento na lang yun. Hindi, yun, ng mga patawan ng mga tribo nila, Kaya alam niyo na yan, tingin ko wala na akong kailangan idagdag ba dito kay Manda Baliw at Slack 1. Nakita niyo naman yung performance si Slack tong nakarang buwelta. Si Manda Baliw naman nung universikulo. Kaya tingin ko lamang ng onte si Manda sa experience, pero kita niyo naman si Slack parang kahit mas veterano pa yung nakakalaban niya, ay kaya niyang talunin. Kaya gusto kong sabihin show stealer battle of the event or man. Pero habang tinitingnan ko yung mga ibang laban, parang posible talagang buong Ahon 16, ganun talaga yung mangyayari. At sana ganun yung mangyayari, lahat sila maglalabanan sa bilang show stealer battle of the event. Hindi lang of the night, pero kundi ng buong event, Sana mapuno sana mapuno lahat ng mga memory card nyo sa utak sa lahat ng magagandang laban dito. Susunod, Jonas versus MR Industria. Naalala nyo naman, Jonas versus Zenloop nung nakaraang Ahon. Ngayon naman versus MR Industria. Siyempre madali lang isipin na parang may madali lang ikahon sa isang kategorya yung ganitong style clash. At madali lang isipin na baka maging repeat performance lang ng nangyari sa last year. Na kung mangyari man ay wala namang mali, kasi as much as na-enjoy nyo naman talaga yung mga rounds ni Jojo, ay napakita pa rin ni Zenloop kung paano pwedeng paano pwedeng pumalag ang ganong klaseng estilo, mas seryoso, mas technical sa harapan ng mga ganong klaseng comedy style, At napakaganda talaga nung shift nun. Naalala ko last year yung kung round 1 hindi pa masyado pinapansin yung rounds ni Zenloop dahil nalunod na sa round 1 ni Jonas. Tas nung pagka round 2 ni Zenloop, nung umarangkada na siya, bumuelo siya. Tas meron siyang isang eskema na na talaga sabog yung buong venue doon sa isang eskema niya. Sa ilang eskema niya ay tingin ko pwede talagang magawa ni MR, o di kaya sa ibang flavor pa, ibang style, ibang expected. Malay mo dito magpatawa si MR, tas si Jonas biglang siya naman yung napakaseryoso, Pero kung hindi man, kahit yung iniisip natin stereotype ng style clash na to, ay tingin ko parehong master ng mga styles talaga nila, masasabi natin na kumbaga kay MR hindi lang yung pagiging seryoso, kundi yung pagiging mas left field kung tawagin, di ba? Ayun talaga siya yung may bit-bit niyan, at tingnan natin talaga kung paano magpatayan tong dalawang to. Susunod naman, Pistolero versus Harlem. Baka ito yung pinaka left field na matchup kung tuusin. Tingin ko maraming hindi umaasa sa ganitong klaseng matchup. Pero ganun nga, syempre Pistolero man, parang isa sa mga undeniable greats
ng buong kasaysayan ng liga. Yung run niya na na unstoppable ay hindi naman nawawala ng ganun-ganun lang, no. Kaya ibig sabihin sa ibang salita, 'di ba? Kahit kailan kayang-kaya niya rin talagang ibalik 'yon. Kahit sa ayaw niyo o sa gusto niyo, kaya niya talagang ibalik 'yon o ipakita pa rin talaga yung skill set niya. Tas si Harlem mula sa zoning, ganun ulit, classic peak Harlem na na tingin ko yung dating breakdown strategies ni Pistolero ay may sariling flavor din si Harlem sa ganun sa tinatawag niyang psychoanalysis niya rin daw na sa pagdating sa mga kalaban niya. Tingin ko sakto yung yung angas nilang pareho. Sakto yung gigil nila sa isa't isa. Sakto yung competitive spirit na kumbaga ayaw nila magpatalo talaga sa isa't isa. At kahit na yun nga medyo expected tong ganitong klaseng matchup, habol ko pa rin ay maging patayan pa rin talaga to at magulat pa rin kayong lahat sa kung ano man yung tingin nyo kay Harlem, kung ano man tingin nyo kay Pistolero. Tapos magugulat pa rin kayong lahat sa magiging resulta sana nito. At susunod, M-Sight versus Ruffian. Kung sa boxing, super technical super technical punches talaga to mula sa parehong paabanten lumaban, di ba? Syempre sa dami ng fighting styles, may mga iba counter puncher, may mga iba ganito ganyan, dinadaan sa sa bilis o sa footwork o sa ano man. Ito parang nakikita ko dito is yun nga kung ikukumpara sa mga boksingero, pareho silang klaseng fighter na paabante lagi yung hindi sila walang nagba-backpedal dito, tas haymaker kung haymaker palagi at yung buong laban. At syempre kung ano man yung tingin nyo sa performance ni Ruffian nung last battle niya, tingin ko on the way pa rin talaga siya at nasa fully capable siya tumalo ng kahit sino sa liga. Kahit sino, literal. Kapag naabot ng MC yung ganung level, 'di ba na yung A game niya ay kayang tumalo ng A game ng kahit sino. Tingin ko andun na rin si Ruff. At syempre si M-Sight, nakikita nyo pa rin ibang klaseng gutom, ibang klaseng evolution bilang student of the game, bilang passion niya pa rin talaga yung loob at labas ng battle rap. Kita nyo naman sa last battle niya. Gusto kong isipin ay yun yung magandang indikasyon man sa sa parating na ganitong klaseng matchup na posibleng hindi inaasahan ng karamihan, pero baka mas nagme-make sense to kesa pa sa Pistolero at Harlem. At yun, sana fireworks tong laban na to. At syempre, Tipsy D versus Mot, ang pagbabalik ni Mot sa Flip Top Battle League. Wala na akong kailangan sabihin, patayan to. Yun lang yun. Enjoy Flip Top. At yun ang day 1 ng Ahon 16. At ito naman, day 2, Ahon 16. Hanap pa rin tayo ng mga paraan ng magpaliwanag ng mga matchup na hindi na paulit-ulit or hindi ko pa nasasabi sa day 1 at sa mga lahat ng dating Enigma Machine. Habang tumatagal at syempre habang tumatagal din yung mga ibang MCs na lagi silang nalaline up sa mga events natin, pabawas ng pabawas yung pwede kong maidagdag na sabihin tungkol sa mga matchup, Ahon 16 day 2, Royal Rumble ulit. At ganun rin nga yung rational dito. Kung sa day 1, yung paliwanag ko tungkol sa day 1 na yun nga, kesa sa may mga ibang MC na napaka-deserving naman din talaga pero hindi lang mahanapan ng pinakabagay, pinakapang-ahon na matchup na 1-on-1 or 2-on-2 man. Ito na nga yung pinakamalapit na pagkakataon para lahat sila makapag-exhibition pa rin, lahat sila makapagpakita ng mga talento nila, kung bakit sila deserving, bakit sila pang-ahon 16 talaga, Kaya andyan si Shaboy, andyan si Unico, andyan si Article Clipted, andyan si C-Rhyme, andyan si Joss. Shaboy, Mr. Undefeated. Kung paano man gagawin natin dito sa judging na to, tingnan natin kung magiging undefeated pa rin siya. Unico, ayan, napaka heartwarming na redemption arc para sa kanya, Kung
ano rin yung na-achieve ng isang tulad ni Saint Ice, no? Parang gusto kong isipin ay nasa pareho yung tinatahak rin ni Unico. Nakita niyo naman mula sa Universikulo yung evolution niya, yung improvement niya, at ganoon din sa zoning. Ibang klase rin yung binigay niyang battle doon. Andyan yung kakayahang mang-upset ng 4 na kalaban. Article Clipted, isa sa mga mas acquired taste dito sa 5 na to. Pero wag niyong tulugan to. Mula ng isa buhay run niya, kung saan siya mas nagpakilala, hanggang sa second round niya, mas nakapagmarka. Sa zoning, ganun din ulit. Putsa nga na yung napakahirap na talunan ng kalaban niya, pero naano pa niya. Napaka-deserving at syempre, kakaibang flavor sa ganitong klaseng Royal Rumble na nandyan na si Shaboy Unico at yung mga iba pa na expected talaga. Susunod naman si Rhyme, ganun din. Slightly underrated pa rin siya dahil ang dami naman natutuwa sa mga performances niya. Pero tingin ko may layer pa siya na ako na-enjoy ko, na-appreciate ko, nakikita ko na kayang-kaya niyang gawin at nakikita ko yung next level na kaya niyang habulin ay ito yung mga saktong yun nga, settings para mailabas pa yung kulit, mailabas pa yung technical, mailabas pa yung ano pang pwedeng i-improve kung delivery man yan, showmanship o kung ano man. Tingin ko andun na rin siya sa level na yun na hindi rin siya basta-basta magpapatalo sa 4 na to. At ganoon naman para sa lahat ng sa buong Royal Rumble, kahit sa Royal Rumble ng day 1, parang lahat sila para sa akin feeling ko may pagkapantay pa rin talaga ng mga skill sets or mga tools para talunin yung 4. Parang ganoon ko siya tinitingnan, no. Nandiyan rin si Joss. Kita niyo naman, familiar na kayo lalo kung sinusundan niyo yung mga underground battles niya. At paglabas rin ng battle niya sa zoning, maintindihan niyo kung bakit siya nakikita kong deserving talaga para sa slot na to. At hindi ibig sabihin na hindi deserving lahat ng mga hindi umabot sa mga ganitong slot, no? Tulad ng sinabi ko sa day 1 at sa buong Ahon 16, napakarami talagang deserving. Hindi lang talaga kumakasya yung mga mga puzzle pieces para bumuo ng ganitong klaseng lineup para sa Ahon 16. Susunod naman, K-Ram MP3 next. Saint Ice versus Ban. Kung may style clash, ito naman may social clash. Yun yung inside joke ko para dito, no. Isang Gold Eagle Bisaya na tulad ni Ban at isang English spokening Saint Ice. Kaya pero kita niyo naman yung parehong run nila sa isa buhay. Kasi yun nga, para sila naman yung magkaharap dito sa Ahon 16. Hindi pa nga sila yung unang option sa utak ko kung kanino ko gustong ipalaban si Saint Ice, kung kanino rin gusto kong ipalaban si Ban. Pero nung umuusog-usog na yung mga pyesa, ayun, parang biglang eto na yung pinakamagandang pagka matchup. Pareho silang may super knockout power na out of nowhere. So tulad yan, mula sa yung ginapang ni Saint Ice, pabalik sa flip top, pabalik sa attention spans ninyong lahat o sa mga radar ninyong lahat. Kita niyo naman yung kakayahan niya. At tingin ko nandiyan yung gutom niya para wala talagang sky's the limit para sa kanya. Ganon din kay Ban sa harapan ng posibleng bias sa kanya ng Manila crowd. Utang na sa loob ng 4, 6 o 8 linya, burado na agad yun. Sa mga nakunood ng live, guess nyo kung ano yung tinutukoy ko. At sa mga doon lang napanood si Ban, unang beses napanood siya ng live, lalo nyo sigurong nagigets kung bakit siya may ganong epekto sa crowd sa Cebu, bakit siya nananalo ng kahit na hindi nyo inaasahan. Doon lumilitaw talaga yung skills ni Ban. Ibang klase talaga siya pag live. Iba yung kulit niya. Siguradong iba yung maiisip nila sa isa't isa, ni Saint Ice at ni Ban. Susunod naman, Cripply versus Zaki. Sabi nila, battle of the YouTubers daw. Sabi rin naman ng iba ay battle for 5th place. Man, si Cripply, alam nyo na yun, pucha. Parang wala na akong kailangan ipaliwanag tungkol dyan. Kay Zaki,
ibang klase lagi yung ano, improvement niya kada battle. Yung kung ano naman yung base ng style niya, kung saan nyo siya mas nakilala nung nagsisimula siya, kitang-kita talaga yung evolution niya, palabas ng comfort zone niya, sobrang nagiging komportable siyang ano, haluin palalo yung mga technique sa battle rap, at syempre napaka-undeniable stage presence, undeniable skill set. Kayo makapagsabi, sinong mananalo dito? Wala pa ako masyadong nababasa na predictions dito. May kutob lang ako na syempre may crowd favorite. Kumbaga yung mas madaling piliin para manalo. Pero napaka coin toss na itong matchup na to. Tingin ko parang sa mga nag-aakalang napakahirap butasin si Cripply. Hindi ako magugulat kung si Zaki meron siyang barahang pambutas nun. At ganoon din sa kung ano man yung strengths ni Zaki, hindi ako magugulat kung biglang tatabunan ni Cripply yung kung saan man kilala si Zaki. At napaka pang-ahon na matchup talaga to, no? Susunod naman, Syed versus Zenlook. Ang masasabi ko lang dito is, kahit nung nabuo ko tong matchup na to, kahit ako nagulat ako na hindi pa pala nangyayari tong matchup na to, napaka-bagay, napaka-mindfuck at eargasm siguro para sa mga mahilig sa mas malalalim, mas alternatibong pagbabattle talaga. Yun lang. Ihanda nyo yung mga attention span ninyo. At syempre yun, Zenlook, iba rin yung pinakita niya nung zoning. Si Syed, unang laban ni Syed ngayong taon bilang Syed, no? So parang pagbabalik na rin. Alam nyo na, mapa-Carlito, mapa-Syed, hanggang ngayon, totoo pa rin yun. Isa pa rin sa pinaka-kinakatakutang manunulat sa Flip Top Battle League. Talaga to, parang lyricism galore, mga ganun. EJ Power versus Vitrum, binabansagan yung labanan ng dark humor. Gusto kong isipin ay masyadong reductionist yung ganung kategorya sa kanilang pareho. Present talaga yung ganung elemento sa styles nilang pareho. Pero syempre parang diba? Hindi lang naman yun yung strengths ng isang EJ Power at lalo ng isang Vitrum. Magkaibang brands of comedy, magkaibang qualities of performance ability. Syempre si EJ parang medyo mas refined yung yung performance ability niya. Pero si Vitrum kahit hindi kasing refined ay nakikita niyo naman lagi niya naitatawid o di kaya sinasagasaan niya yung kalaban niya. Kahit may kakupalan siguro sa mga linyahan nila. Gusto kong isipin hindi to dark humor battle or Kupal Lord battle. Talaga to, parang peak of battle rap shit talaga ng mga ganitong klaseng matchup. At gusto kong isipin yun para sa buong sa buong Ahon 16, no? Susunod naman, Lipcram versus Katana para sa Isabuhay 2025 Tournament Finals. Dito na tayo ngayon. Mga Las Piñas represent, sa Las Piñas gaganapin, first time in Flip Top history na parehong kalahok ng finals. Nasa hometown nila gaganapin yung finals. Kaya sana, hindi ko alam kung gaano karaming taga Las Piñas mismo ang manunood sa event. Sana makasama namin kayong lahat doon. Sana kung ano man maging resulta nito, maging proud kayong lahat na kumbaga, 'di ba, yung environment ninyo sa Las Piñas ay nakakabuo ng mga ganitong klaseng tao, ganitong klaseng kwento na represent sa art form bilang yun nga representative art, 'di ba, na syempre si Katana mas pa-undeniable yung napapakita niya kada hakbang ng Isabuhay tournament. Habang si Lipcram, gets naman, ramdam natin yung tingin ng mga tao na hindi pa siya nagpapakita talaga ng sungay, hindi pa siya nagpapakita ng Super Saiyan. Pero sa ganung banda, at nasabi ko na rin nata to sa ibang interview, no? Si Lip nasa pinakamagandang posisyon para biglang sungkitin tong Isabuhay finals, no? Dahil mababa expectations ninyo. Kung bigla na lang niya ipakita yung nakasanayan nating Class S na Lipcram,
ay putang na, kayang-kaya niya yun talaga. Di ba? Parang andun na yung experience, andun na yung pagiging veterano, yung baka lamang din siya sa sa delivery stage presence sa ilang banda, freestyle ability, baka lamang pa rin siya. Syempre, yun nga, dahil minsan babanggit natin na ang battle rap ay perception game, parte ng perception game nga na yun ay, yun nga, kung papunta dito sa finals, hindi mo pa napapakita yung super saiyan mo, tapos bigla na lang mapapakita mo sa hindi talaga imposibleng bigla niyang ipaalala sa ating lahat kung bakit siya nakilala bilang di ba? Bilang isa sa pinakamahirap talunin sa liga. Ganun pa man, Katana, asahan na natin na sa dami ng ng pwedeng justifiable naman na pwedeng punahin kay Lip Cram. Siguradong maasahan natin na si Katana ang isa sa pinaka kakaibang approach lagi sa mga ganung klaseng angles, ganung klaseng concepts na laugh trip na may halong real talk na napaka-accessible ng delivery. Andiyan pa rin yung tugmaan. Tingin ko syempre iba yung medyo once in a lifetime tong mga ganitong pagkakataon kaya sigurado ako hindi bibitawan ni Katana to. Kaya kung sundan niya yung trend niya, kahit na medyo mas mahirap talunin yung last performance niya, tingin ko posible pa rin. Syempre, eto na naman tayo kay GL versus Poison 13. Parehong mga Employee of the Year kung tuusin. Si Poison 13 hindi lang of the year, 'di ba? Pero masasabing ng ilang taon sa dinami-daming classics na binigay sa atin. Na yun nga, umaabot na nga siya sa ganung yung tinatawag kong LeBron effect na masyado na kayong sanay sa quality, sa taas ng quality na nabibigay niya sa iba't ibang aspeto ng battle rap, mapa-rhyming, rapability, comedy, technical, wordplay, kung ano mang technique yan. Iba si Poison. Nababasa ko parang may ibang nag-iisip na anime reference battle ito. Ako personally, sana hindi dahil syempre, kumbaga, pareho naman silang may napakarami pang pwedeng ibigay bukod sa anime reference na baka pa nga yung ibang skill sets nila ay mas malakas pa kesa sa kung ano man tingin nyo sa paggamit nila ng anime reference. Wala, ano pa ba masasabi ko? GL versus Poison 13, parang Tipsy D versus Bot lang. Halos wala na akong may dadagdag dun talaga, kaya kung ano man baka syempre habang kanina pa ako nagsasalita dito para sa Enigma Machine medyo may masamang kutob ako na isa to sa medyo mas pangit kong Enigma Machine, mas pangit na paliwanag. At gusto kong isipin na lang ay kaya mas pangit yung mga paliwanag dito ay dahil ganun kaganda yung mga matchups mismo na kumbaga yung lineup speaks for itself, kada matchup speaks for itself. Tapos kumbaga konti na lang din yung maidadagdag kong garnish pagdating sa paliwanag ng kada matchup at kung bakit nyo dapat panoorin to at bakit nyo dapat hindi palagpasin tong lineup na to. Syempre, pagkatapos ng Ahon 16, kita-kits ulit next year. Konting pahinga lang kami. Asahan nyo na, yun nga, ganun pa rin. Hinahabol pa rin natin yung pinakamagandang event para sa inyo, pinakamagandang lineup, pinakamagandang battle rap at lyricismo para sa inyo, pinakamagandang entertainment para sa lahat. Para sa akin, personally, habol ko rin nga talaga yun na, kumbaga, bukod sa kada lineup, kada event, ay habol ko rin talaga yung perfectong taon ng liga. Feeling ko ito na yung isa sa mga taon na halos perfecto na sana. May onting onting patid lang na sana pa natin ma-remedyohan natin para next year at baka next year yun yung kung ano yung tingin kong pagkalapit natin sa perfecto ngayong taon, sana makamit natin next year. Kaya maraming salamat ulit sa inyong lahat sa buong taon, sa lahat ng MCs, syempre, sa buong Flip Top staff, sa lahat ng nakatrabaho natin at nakasama, sa lahat ng naniniwala at sumusuporta, live o online, pati na rin syempre mga
Shoutout sa mga pinipilit pa rin na pabagsakin yung liga. Kada taon, hindi na bago yan. Shoutout sa mga nagpapaandar ng troll farm. Mula nung pandemya pa hanggang ngayon. Alam namin yan, syempre amoy na amoy namin kayo kapag kung kailan kayo lumilitaw, kung kailan may nagpapakilos ng troll farm para siraan yung ganito man, mapa-event, mapa-isang MC o kung sino man. Shoutout sa inyo. Sana may napuntahan naman yung mga kinita nyo dyan sa pagiging troll farm keyboard warrior nyo. At yun, Flip Top 2025 Ahon 16, kita-kits tayo dun.